Marami sa atin ang minamaliit ang kakayahan ng ating kababayan na si Janriel Casimero. Pero normal lang yan dahil iba ang ating pananaw sa mga iba't ibang boksingero. Sa panahon na to, pag sinabing Janriel Casimero ay mahilig pumunta sa ibang bansa para dumayo. Walang pakialam kahit hindi niya ito teritoryo. Basta makahanap lang ng tunay na duelo at makakuha ng mabigat na titulo dahil gusto niya ang tunay na laban na seryoso. Pero minsan naranasan din niya na siya ay inaabuso. Dito natuto si Casimero para ang talento niya ay mahigitan. Dahil sa mga madayang kalaban dito nagbago si Casimero at tinapos niya na ang kanyang kabaitan. Kung sino man ang haharang sa kanyang dadaanan ay siguradong patutulugin niya kapag ito ay tatamaan. Kung madaya ka ay kayang-kaya ka pa rin ni Casimero talunin. Kung malinis ka maglaro, ang buhay mo ay alanganin. Sa taon 2019, nang tinalo ni Casimero ang kalaban sa loob lamang ng round 3, ang 5'9" ang taas na may hawak ng titulong WBO na si Zolani Tete. Kaya naman sa taon na 2020 ay nakaschedule na sana ang bakbakan ni Casimero at Inoue. Umatras si Bob Arum dahil daw sa COVID kaya ang laban hindi muna mangyayari. At hinarap ni Bob Arum ang alaga niya kay Jason Moloney. Dahil sa panahon na to, si Casimero ang isa sa kinakatakutan dahil sa pagiging maangas nito at malakas na warrior. Pero alam nyo ba na meron isang fighter na binansagan The Terminator dahil ang lahat ng kalaban niya ay walang awa niya itong binugbog. Sa 24 na panalo niya, 19 dito ay wala niyang kahirap-hirap na pinatulog. Dahil tested na ang kanyang lakas, sinubukan niya magtangka, lumaban sa isang world title para ang pangalan niya na Duke Maika ay makilala. Si Duke Maika ay nakatira sa Accra, Ghana. Ang mga boksingero dito ay kakaunti. Ang mga dating kilalang boksingero dito ay si Azuma Nelson, Ike Quarty at Joshua Clottey. Si Azuma Nelson ay isang former professional boxer who competed from 1979 to 2008. He was two-weight world champion, having held the WBC featherweight title from 1984 to 1987 and the WBC super featherweight title twice between 1988 and 1997. Si Ike Quarty naman ay isang former professional boxer who competed from 1988 to 2006. He held the WBA welterweight title from 1994 to 1998 and challenged once for IBF junior middleweight title in 2000. Ang unang boksingerong tumalo kay Quarty ay si Oscar De La Hoya. Si Joshua Clottey naman ay isang former professional boxer who competed from 1995 to 2019 and held the IBF welterweight title from 2008. Ang isa sa nakalaban niya sa welterweight ay si Miguel Cotto, Antonio Margarito at Manny Pacquiao. Kaya isa itong malaking karangalan kay Duke Maika na binigyan siya ng isang world title na laban para maipakita ang kanyang talento na baka isa na siya sa susunod na Ghanaian boxer na maging kampyonato. Isa na para mapabilang ang pangalan ni Duke Maika na maging isang world champion sa Amerika. Simula 2012 nang nagsimula siya maging isang professional boxer. 2014 nang napanalunan niya ang bakanting WBO Africa Bantamweight title nang tinalo niya via knockout ang undefeated na si Iko Wilson na may record na 14 wins at walang talo. Simula 2012 hanggang 2015 ay nagkaroon si Duke Maika ng record na 13 na panalo at lahat ito ay tinalo niya by knockout. 2019 lalong dumadami na ang kanyang mga tinalo at nagkaroon siya ng undefeated record na 24 na panalo, 19 knockouts at wala pang talo. September 26, 2020, dito na isinabak si Duke Maika sa isang world title na laban kontra sa ating kababayan na si Janriel Cuadro-Alas Casimero. Dito masusubukan ang lakas ng isang tinatawag na The Terminator kung kaya ba niya patulugin ang maangas na Filipino warrior. Marami ang napabilib at nagtaka
dahil ang malalakas na suntok ni Duke Maika ay parang suntok ng isang musmus na bata. Kahit sinasalo ni Casimero ang suntok ay parang walang kwenta. Hanggang sa umabot sa round number 2 ang bakbakan nila nang tinamaan si Duke Maika ng isang left hook at bigla itong napahiga. Tumayo pa, pinilit pang lumaban para hindi matapos ang laban ng maaga. Pero pagdating ng round 3, lumapit kay Maika ang doktor para ipakita ang daliri. Kahit halatang halata na hilong-hilo pa rin si Maika, binigyan pa nila ng pag-asa na baka meron pa siyang maipapakita. Pero iba si Casimero dahil kapag makita niya na nasasaktan ang kalaban sa suntok niya, ay agad niya itong i-pressure at palalamunin ng mga power punches niya. Mga suntok niya na parang makikita mo lang sa mga movies o pelikula. Hanggang sa naawan ng referee at itinigil ng laban baka kung ano pang mangyayari. Sa panahon na to, kung isa kang tunay na fighter na matapang, dapat ang isusunod mo sa listahan ang mabibigat na kalaban. Ang iniiwasan ni Inoue na si Guillermo Rigundo ay si Casimero pang lumaban dito. Dahil si Inoue matagal na kay Rigundo umiiwas, agad na nilabanan niya ay ang ating kababayan na si Michael Dasmariñas. Kung si Casimero ay umaabot na sa 8 lugar ang napuntahan para sa mabibigat na kalaban, baliktad naman si Inoue pero idolo pa rin siya ng karamihan. Dahil daw mabilis at malakas itong si Inoue, gumalaw. Kahit si Donaire pa lang naman ang pinakamabigat niya na kalaban. Kung nasa isip ng iba ay magaling na si Inoue dahil ang past prime na Donaire ay kanyang binaldado. Pero nakakalimutan ng iba na ang prime na Donaire ay tinalo lamang ni Guillermo Rigundo. Kung hirap si Inoue sa past prime na Donaire, paano na lang kaya pag makalaban niya ang past prime na Guillermo? Si Guillermo Rigundo ay isang Cuban professional boxer. He is a former world champion in 2 weight classes: the unified WBA, WBO, and Ring Magazine Super Bantamweight titles between 2013 and 2017, and the WBA Bantamweight title from 2020 to 2021. Si Rigundo ang isa sa iniiwasan na boksingero dahil sa pagiging master counterpuncher nito. Napakagaling mag-maintain ng kanyang distance kung saan siya komportable. Napakagaling din niya mag-timing kapag bibitaw siya ng counterpunching. At ang nakakatakot pa kay Rigundo, kapag bibitaw siya ng counter, napakabilis nito bumato. Kasama din siya sa best defensive boxer sa buong mundo. Lalo na sa bigat na bantamweight, siya ang naghahari dito. Pero hindi lang siya na-appreciate ng mga tao dahil sa kanyang estilo. Si Nonito Donaire at Naoya Inoue ang mga kampyon sa bantamweight. Napilit iniiwasan si Rigundo dahil sa high risk, low reward opponent. Ang nasa isip ng iba, wala na daw sa prime si Rigundo dahil ang huling laban ni Rigundo kontra kay Solis ay split decision ang resulta nito. Pero hindi nila naisip na ang estilo ni Rigundo sa laban nila ni Solis ay hindi talaga ito tunay na strategy. Parang binigyan niya lang si Solis ng pag-asa na manalo dahil pinagbigyan niya si Solis sa estilo kung saan komportable si Solis, at baliktad naman dahil hindi si Rigundo sanay sa toe-to-toe dahil ibang-iba ang estilo ni Rigundo kapag siya na ang nagseryoso. Kung gagawin niya man ito, siguradong kalaban sa scorecards malalampaso. Pero dito sa Pilipinas, may nag-iisang boksingero sa bantamweight na nagngangalan Janriel Casimero ang lumaban kay Rigundo kahit alam niya na wala siyang makukuha dito. Tanging mga boxing experts kahit si Inoue ang nasa isip niya bago ang laban si Rigundo ang mananalo. Dahil kung nakakatakot man ang punching power ni Casimero, mas lamang naman si Rigundo kung boxing skills at experience ang pag-uusapan sa laban na to. Pero si Rigundo ay nagulat at nadismaya ang lahat. Sa lakas ng suntok ni Casimero, si Rigundo ay natamaan sa loob pa lang ng round 1. First time nakita ng lahat na si Rigundo ay parang kinakabahan. Embes boxing ang mapapanood mo, parang nanood ka lang ng tagu-taguan at takbuhan.
Ayon sa isang panayam kay Naoya the Monster Inoue, kung sakali sila ang maglaban ni General Cuadro-Alas Casimero, ay hindi daw siya tatakbo tulad ng ginawa ni Guillermo. Dahil makikipagpalitan daw siya ng suntok kay Casimero. Kung plano man daw ni Casimero patulugin siya sa laban nila, uunahan niya daw ito kung sakali maglaban sila. Para sa inyo mga Kaski Boys, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming salamat. Enjoy day, have a good day. Keep safe, God bless, stay tuned.